Kabanata 2, Mga tanda ng malapit na pagbabalik ni Kristo. Ang dakilang propesya ng ating Panginoon. Binalaan ni Kristo ang kanyang mga alagad tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem at ang mga tanda na magaganap bago ang pagdating ng Anak ng Tao. Ang kabuuan ng ika-24 na kabanata ng Mateo ay isang propesya tungkol sa mga pangyayari bago ang kaganapang ito, at ang pagkawasak ng Jerusalem ay ginamit upang ilarawan ang huling malaking pagkawasak ng mundo sa pamamagitan ng apoy. Isinalaysay ni Kristo sa bundok ng mga olibo ang nakakatakot na mga paghuhukom na darating bago ang kanyang ikalawang pagparito. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakaroon ng mga tagutom, at salot, at lindol, sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula ng mga kalumbayan, Mateo Kapitulo 24 versikulo 6 hanggang 8. Bagamat ang mga propesyang ito ay tumanggap ng bahagyang katuparan sa pagkawasak ng Jerusalem, ang mga ito ay may mas direktang aplikasyon sa mga huling araw. Mga tanda sa langit sa pagtatapos ng malaking pag-uusig ng Papa, ipinahayag ni Kristo, ang araw ay dapat magdilim, at ang buwan ay hindi dapat magbigay sa kanya ng liwanag. Susunod, ang mga bituin ay dapat mahulog mula sa langit. At sinabi niya, pag-aralan ang isang talinghaga ng puno ng igos, kapag ang kanyang sanga ay malambot pa, at nagsisidahon, ay nalalaman ninyo na ang tag-araw ay malapit na. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastesan ninyo na siya ay malapit na, nasa mga pintuan nga. Mateo Kapitulo 24 versikulo 32, si Kristo ay may nagbigay ng mga tanda ng kanyang pagdating. Ipinahayag niya na maaari nating malaman kung kailan siya ay malapit na, maging sa mga pintuan. Sinabi niya tungkol sa mga nakakakita ng mga tandang ito, hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang mga tandang ito ay lumitaw. Tingnan ang The Great Controversy, 306 hanggang 308, 333, 334. Ngayon alam na natin na may katiyakan na ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Ipinahayag ni Jesus, magkakaroon ng mga tanda sa araw, at sa buwan, at sa mga bituin, at sa lupa ay kabagabagan ng mga bansa. Lucas Kapitulo 21 versikulo 25, Mateo Kapitulo 24 versikulo 29, Marcos Kapitulo 13 versikulo 24 hanggang 26, Apokalipsis Kapitulo 6 versikulo 12 hanggang 17. Ang mga nakakakita sa mga tagapagpahiwatig na ito ng kanyang pagparito ay dapat malalaman na ito ay malapit na, nasa mga pintuan nga. Mateo Kapitulo 24 versikulo 33. Ang mga bansa ay nasa kaguluhan. Ang mga oras ng kaguluhan ay nasa atin. Ang mga puso ng tao ay nanghihina dahil sa takot sa mga bagay na darating sa lupa. Ngunit ang mga naniniwala sa Diyos ay maririnig ang kanyang tinig sa gitna ng unos, na nagsasabing, ako nga, huwag kang matakot. Ang kakaiba at mahahalagang kasaysayan ay itinala sa mga aklat ng langit, mga pangyayari na idineklara ay dapat na bago ang dakilang araw ng Diyos. Lahat ng bagay sa mundo ay nasa isang hindi maayos na estado. Mga huwad na propeta bilang isa sa mga palatandaan ng pagkawasak ng Jerusalem, sinabi ni Kristo, maraming bulang propeta ang magsisibangan, at ililigaw ang marami. Mateo Kapitulo 24 versikulo 11. Bumangon nga ang mga bulang propeta, nilinlang ang mga tao at dinala ang napakaraming bilang sa disyerto. Ang mga salamangkero at mga mangkukulam, na nag-aangkin ng mahimalang kapangyarihan, ay hinayla ang mga tao na sumunod sa kanila sa mga pag-iisa sa bundok. Ngunit ang propesya na ito ay sinalita din para sa mga huling araw. Ang tanda na ito ay ibinigay bilang tanda ng ikalawang pagdating. Makakaharap natin ang mga maling pag-aangkin, lilito ang mga huwad na propeta, magkakaroon ng mga maling panaginip at maling pangitain, ngunit ipangaral ang salita, huwag mapalayo sa tinig ng Diyos sa kanyang salita. Ipinakita sa akin ang maraming mag-aangkin na lalo silang tinuruan ng Diyos, at magtatangka na pamunuan ng iba, at mula sa mga maling ideya ng tungkulin ay gagawa sila ng gawaing hindi kailanman iniatang ng Diyos sa kanila. Pagkalito ang magiging resulta. Hayaang hanapin ng bawat isa ang Diyos ng buong time para sa kanyang sarili upang isa-isa niyang maunawaan ang kanyang kalooban. Isang karanasan sa isang huwad na propeta kagabi, isang binata, isang estranghero sa aming lahat.
ngunit nag-aangking kapatid mula sa Victoria, Australia, ang tumawag sa amin at hiniling na makita si Sister White. Gabi na at tumanggi akong makita siya. Gayunpaman, inanyayahan namin siyang manatili sa amin sa gabi, at mag-almusal. Pagkatapos ng aming karaniwang pagsamba sa umaga, nang kami ay pupunta sa aming iba't ibang trabaho, ang binatang ito ay bumangon at may isang mapang utos na kilos na hiniling na maupo kami. Sabi niya, mayroon ka bang mga himbo? Kakanta tayo ng himno, tapos may ibibigay akong mensahe sa iyo. Sabi ko, kung mayroon kang mensahe, ibigay ito ng walang pag-aalinlangan, dahil kami ay napipilitan na umalis sa American Mail at walang oras na mawala. Pagkatapos ay sinimulan niyang basahin ang isang bagay na isinulat niya, na nagsasaad bukod sa iba pang mga bagay na ang paghatol ay nagsimula na ngayon sa mga buhay. Nakinig ako habang nagpatuloy siya at sa wakas ay sinabi ko, kapatid ko, wala ka sa tamang pag-iisip. Sabihin ng malinaw kung ano ang kinalaman sa amin ng iyong mensahe. Mangyaring ipaalam sa amin ng sabay-sabay. Ang iyong isip ay labis na pinaghirapan, hindi mo naiintindihan ang iyong trabaho. Karamihan sa mga sinabi mo ay naaayon sa Biblia, at naniniwala kami sa bawat salita niyan. Pero overexcited ka, mangyaring sabihin kung ano ang mayroon ka para sa amin. Well, sinabi niya na kailangan naming mag-impake at lumipat kaagad sa Battle Creek. Tinanong ko ang kanyang mga dahilan, at sumagot siya, upang ibigay ang mensaheng ito na nagsimula na ang paghatol sa mga buhay. Sinagot ko siya, ang gawaing ibinigay sa atin ng Panginoon ay hindi pa tapos. Kapag natapos na ang ating gawain dito ay nakatitiyak tayong ipapaalam sa atin ng Panginoon na oras na para lumipat tayo sa Battle Creek, sa halip na turuan ka ng aming tungkulin. Iniwan ko siya para kausapin pa ni Brother Starr habang ako, ipinagpatuloy ko ang aking pagsusulat. Sinabi niya kay Brother Starr na nang makipag-usap sa kanya si Sister White ng napakabait, ngunit taglay ang gayong autoridad, sinimulan niyang makita na nagkamali siya, na ang mga impresyon na lubos na nagpakilos sa kanya ay hindi pare-pareho o makatwiran. Bagamat malaki ang aming pamilya, na binubuo ng 10 miyembro, bukod sa 3 bisita, nagpasya kaming manatili sa amin sandali ang binatang ito. Hindi tayo maglakas loob na sumama siya sa mga taong tatrituhan siya ng malupit at hahatulan siya, ni gusto nating ulitin niya ang kanyang mga paghahayag. Ipananatili natin siya sa loob ng kaunting panahon kung saan makakasama natin siya at kung maaari ay akayin siya sa ligtas at tiyak na mga landas. Gluttony at intemperance, ang katakawan at kawalan ng pagpipigil ay nakasalalay sa pundasyon ng malaking kasamaan sa moral sa ating mundo. Alam ito ni Satanas at patuloy niyang tinutokso ang mga lalaki at babae na ibigay ang lasa sa kapinsalaan ng kalusugan at maging ang buhay mismo. Ang pagkain, pag-inom, at pagbibihis ay ginawang layunin ng buhay kasama ng mundo. Ang gayong kalagayan ng mga bagay ay umiral bago ang baha. At ang kalagayang ito ng pagwawaldes ay isa sa mga markadong ebidensya ng malapit ng pagsasara ng kasaysayan ng mundong ito. Ang larawang ibinigay ng inspirasyon tungkol sa daigdig bago ang lamig ay kumakatawan sa tunay na kalagayan kung saan ang modernong lipunan ay mabilis na nagmamadali. Alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon. Ang mundo ay mabilis na nagiging gaya noong mga araw ni Noe. Ibinigay ito sa makasariling indulhensya. Ang pagkain at pag-inom ay dinadala sa labis. Ang mga lalaki ay umiinom ng makamandag na alak na nagpapagalit sa kanila. Mga gawain ng karahasan sa mga araw ni Noe, ang napakaraming karamihan ay sumasalungat sa katotohanan, at nabighani sa isang himaymay ng mga kasinungalingan. Ang lupain ay napuno ng karahasan. Ang digmaan, krimen, pagpatay, ay ang kaayusan ng araw. Ganoon din ang mangyayari bago ang ikalawang pagparito ni Kristo. Ang mga unyon ng manggagawa ay mabilis na napukaw sa karahasan kung ang kanilang mga kahilingan ay hindi natutupad. Mas malinaw na ang mga naninirahan sa mundo ay hindi kasuwato ng Diyos. Walang siyentipikong teorya ang makapagpaliwanag sa patuloy na pagmarcha ng masasamang manggagawa sa ilalim ng general ni Satanas. Sa bawat pangkat ng mga masasamang anghel ay kumikilos, pinupukaw ang mga tao na gumawa ng mga gawa ng karahasan. Sa lalong madaling panahon ng kasamaan ng mundo ay maabot ang hangganan nito at, tulad noong mga araw ni Noe, ibubuhos ng Diyos ang kanyang mga paghatol. Ang kakilakilabot na mga ulat na naririnig natin tungkol sa mga pagpatay at pagnanakaw, ng mga aksidente sa riles at mga gawa ng karahasan,
ay nagsasabi sa kwento na ang katapusan ng lahat ng bagay ay malapit na. Ngayon pa lang, kailangan nating maghanda para sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Mga digmaan at kalamidad parating na ang unos at dapat tayong maghanda para sa matinding galit nito sa pamamagitan ng pagsisisi sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesu Kristo. Ang Panginoon ay babangon upang yugyugan ang lupa. Makakakita tayo ng mga kaguluhan sa lahat ng panig. Libu-libong barko ang itatapon sa kailaliman ng dagat. Ang mga hukbong pandagat ay bababa, at ang buhay ng tao ay iaalay ng milyon-milyon. Ang mga apoy ay sumiklab ng hindi inaasahan at walang pagsisikap ng tao ang makakapatay nito. Ang mga palasyo sa lupa ay malilipol sa puot ng apoy. Ang mga sakuna sa pamamagitan ng tren ay magiging mas at mas madalas. Ang pagkalito, banggaan, at kamatayan ng walang sandaling babala ay magaganap sa magagandang linya ng paglalakbay. Malapit na ang wakas, magsasara na ang probasayon. Hanapin natin ang Diyos habang siya ay matatagpuan, tumawag sa Kanya habang siya ay malapit. Sa mga huling eksena ng kasaysayan ng daigdig na ito ay magagalit ang digmaan. Magkakaroon ng salot at taggutom. Ang tubig sa kalaliman ay aapaw sa kanilang mga hangganan. Ang ari-arian at buhay ay masisira ng apoy at baha. Dapat tayong maghanda para sa mga mansyon na pinuntahan ni Kristo upang ihanda para sa mga nagmamahal sa Kanya. Mahusay na bola ng apoy noong Biyernes ng umaga, bago ako magising, isang napakakahangahangang eksena ang iniharap sa akin. Tila nagising ako mula sa pagkakatulog ngunit wala ako sa aking bahay. Mula sa mga bintana ay natatanaw ko ang isang kakilakilabot na sunog. Ang mga malalaking bola ng apoy ay bumabagsak sa mga bahay, at mula sa mga bolang ito ay lumilipad ang mga nagniningas na palaso sa bawat direksyon. Imposibleng suriin ang mga apoy na naapula, at maraming lugar ang nawasak. Ang takot ng mga tao ay hindi mailarawan. Pagkaraan ng ilang oras ay nagising ako at natagpuan ang aking sarili sa bahay. Nakita ko ang isang napakalaking bola ng apoy na bumagsak sa ilang magagandang mansyon, na naging sanhi ng kanilang agarang pagkawasak. Narinig ko ang isang tao na nagsabi, alam namin na ang mga paghatol ng Diyos ay darating sa lupa, ngunit hindi namin alam na ito ay darating ng ganoon kaga. Ang iba, na may paghihirap na tinig, ay nagsabi, alam mo. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Hindi namin alam. Mga lindol at baha ang kaaway ay nagtrabaho, at siya ay nagtatrabaho pa rin. Siya ay bumaba sa dakilang kapangyarihan, at ang Espiritu ng Diyos ay inalis sa lupa. Binawi ng Diyos ang kanyang kamay. Kailangan lang nating tingnan ang Johnstown, Pennsylvania. Hindi niya napigilan ng dyablo na lipulin ang buong lungsod na iyon. Noong ika-31 ng Mayo taong 1889, tinatayang 2,200 katao ang namatay sa baha sa Johnstown nang masira ang isang dam pagkatapos ng maraming araw ng malakas na pag-ulan. At ang mismong mga bagay na ito ay tataas hanggang sa pagtatapos ng kasaysayan ng mundong ito. Ang crust ng lupa ay mapupunit sa pamamagitan ng paglabas ng mga elementong nakakubli sa bituka ng lupa. Ang mga elementong ito, sa sandaling masira, ay wawalis ng mga kayamanan ng mga taong sa loob ng maraming taon ay nagdaragdag sa kanilang yaman sa pamamagitan ng pagkuha ng malalaking ari-arian sa mga presyo ng gutom mula sa kanilang mga pinagtatrabahuhan. At ang relihiyosong mundo, masyadong, ay mayayanig ng husto, dahil ang katapusan ng lahat ng bagay ay malapit na. Dumating na ang oras na isang sandali ay maaaring nasa matibay na lupa tayo, sa susunod na ang lupa ay maaaring umuusad sa ilalim ng ating mga paa. Ang mga lindol ay magaganap ng hindi inaasahan. Sa apoy, sa baha, sa lindol, sa matinding kalaliman, sa mga kapahamakan sa dagat at sa lupa, ang babala ay ibinibigay na ang Espiritu ng Diyos ay hindi palaging magpupersage sa mga tao. Bago lumitaw ang anak ng tao sa mga ulap ng langit, lahat ng bagay sa kalikasan ay manganginig. Ang kidlat mula sa langit na nakikiisa sa apoy sa lupa ay magiging sanhi ng pag-aapoy ng mga bundok na parang pagan at ibubuhos ang kanilang mga baha ng lava sa mga nayon at lungsod. Ang mga natunaw na masa ng bato na itinapon sa tubig sa pamamagitan ng pag-aalsa ng mga bagay na nakatago sa lupa ay magiging sanhi ng pagkulo ng tubig at maglalabas ng mga bato at lupa. Magkakaroon ng malalakas na lindol at malaking pagkawasak ng buhay ng tao. Krimen, kagutom, salot si Satanas ay gumagawa sa kapaligiran,
nilalason niya ang kapaligiran, at dito tayo ay umaasa sa Diyos para sa ating buhay, ang ating kasalukuyan at walang hanggang buhay. At sa pagiging nasa posisyon natin, kailangan nating maging gising, buong tapat, ganap na nagbalik loob, ganap na nakatalaga sa Diyos. Pero parang paralisado kaming nakaupo. Diyos ng langit, gisingin mo kami. Hindi pinigilan ng Diyos ang mga kapangyarihan ng kadiliman mula sa pagpapatuloy ng kanilang nakamamatay na gawain ng pagpapasigla sa hangin, isa sa mga pinagmumulan ng buhay at nutrisyon, na may nakamamatay na miyasma. Hindi lamang ang buhay ng gulay ang apektado kundi ang tao ay dumaranas ng salot. Ang mga bagay na ito ay bunga ng mga patak mula sa mga bote ng puot ng Diyos. Ang Diyos ay tumatagal ng pananagutan para sa kung ano ang kanyang pinahihintulutan o hindi pinipigilan. Tingnan ang Exodo Kapitulo 7 versikulo 3, 32 minuto pasado alas 8, Unang Kronika Kapitulo 10 versikulo 4, 13, 14, na iniwiwaysak sa lupa, at mga malabong representasyon lamang ng kung ano ang mangyayari sa malapit na hinaharap. Tataas ang taggutom, libo-libo ang tatangayan ng mga salot. Ang mga panganib ay nasa paligid natin mula sa mga kapangyarihang nasa labas at mga gawain ni Satanas sa loob, ngunit ang pumipigil na kapangyarihan ng Diyos ay ginagamit na ngayon. Ipinakita sa akin na ang Espiritu ng Panginoon ay inaalis sa lupa. Ang pag-iingat ng kapangyarihan ng Diyos ay malapit ng tanggihan sa lahat ng patuloy na nagwawalang bahala sa kanyang mga utos. Ang mga ulat ng mga mapanlinlang na transaksyon, pagpatay, at lahat ng uri ng krimen ay dumarating sa amin araw-araw. Ang katampalasanan ay nagiging pangkaraniwan na kaya't hindi na ito nakakabigla sa mga pandama gaya ng dati. Layunin ng Diyos sa mga kalamidad. Ano ang ibig sabihin ng mga kakilakilabot na kalamidad sa dagat, mga sasakyang dagat na itinapon sa kawalang hanggan ng walang anumang sandali? Ano ang ibig sabihin ng mga aksidente sa lupa, natupok ng apoy ang mga kayamanan na inimbak ng mga tao, na karamihan ay naipon ng pang-aapi sa mga mahihirap? Ang Panginoon ay hindi makikialam upang protektahan ang ari-arian ng mga lumalabag sa kanyang batas, lumabag sa kanyang tipan, at year-okon ang kanyang Sabbath, tinatanggap ang kahalili nito ng isang huwad na araw ng pahinga. Ang mga salot ng Diyos ay bumabagsak na sa lupa, na tinatangay ang pinakamamahal na mga istruktura na parang sa pamamagitan ng hininga ng apoy mula sa langit. Hindi ba ang mga paghatol na ito ay magdadala sa mga nag-aangking Kristiyano sa kanilang katinuan? Pinahihintulutan sila ng Diyos na dumating upang ang mundo ay mag-ingat, upang ang mga makasalanan ay matakot at manginig sa harap niya. May layunin ang Diyos sa pagpapahintulot na mangyari ang mga kalamidad na ito. Isa sila sa kanyang paraan ng pagtawag sa mga lalaki at babae sa kanilang mga pandama. Sa pamamagitan ng di pangkaraniwang mga gawain sa pamamagitan ng kalikasan ay ipahahayag ng Diyos sa mga nagdududa na ahensya ng tao ang malinaw niyang inihahayag sa kanyang salita. Gaano kadalas nating marinig ang tungkol sa mga lindol at buhawi, ng pagkasira ng apoy at baha, na may malaking pagkawalan ng buhay at ari-arian. Maliwanag na ang mga kapahamakang ito ay pabago-bagong pagsiklab ng di-organisado, di nakakontrol na mga puwersa ng kalikasan, naganap na hindi kontrolado ng tao, ngunit sa mga ito ay mababasa ang lahat ng layunin ng Diyos. Sila ay kabilang sa mga ahensya kung saan siya ay naglalayong pukawin ng mga lalaki at babae sa isang pakiramdam ng kanilang panganib. Ang mga paparating na pangyayari ay nasa kamay ng Panginoon. Ang mundo ay hindi walang pinuno. Ang programa ng mga darating na kaganapan ay nasa mga kamay ng Panginoon. Ang kamahalan ng langit ay may kapalaran ng mga bansa gayon din ang mga alalahanin ng kanyang simbahan sa kanyang sariling pamamahala. Ang symbolikal na mga representasyong ito, ang maapoy na mga ahas sa ilang, ay nagsisilbi ng dobleng layunin. Mula sa kanila natututo ang bayan ng Diyos hindi lamang na ang pisikal na puwersa ng lupa ay nasa ilalim ng kontrol ng manlilikha, kundi pati na rin na nasa ilalim ng kanyang kontrol ang mga relihiyosong kilusan ng mga bansa. Ito ay totoo lalo na sa pagtukoy sa pagpapatupad ng pagdiriwang ng linggo. Sa dakilang pangwakas na gawain ay makakatagpo tayo ng mga kaguluhan na hindi natin alam kung paano haharapin, ngunit huwag nating kalimutan na ang tatlong dakilang kapangyarihan ng langit ay gumagana, na ang isang banal na kamay ay nasa gulong, at ang Diyos ay magdadala ng kanyang mga layunin, ipasa. Kung paanong ang mga komplikasyong tulad ng gulong ay nasa ilalim ng patnubay ng kamay sa ilalim ng mga pakpak ng mga kerubin,
kaya naman ang masalimuot na paglalaro ng mga kaganapan ng tao ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. Sa gitna ng alitan at kaguluhan ng mga bansa, siya na nakaupo sa itaas ng mga kerubin ay pumapatnubay pa rin sa mga gawain ng lupa. Sa mga talaan ng kasaysayan ng tao, ang paglago ng mga bansa, ang pagbangon at pagbagsak ng mga imperyo, ay lumilitaw na parang nakadepende sa kalooban at kagalingan ng tao. Ang paghubog ng mga kaganapan ay tila, sa isang mahusay na antas, ay tinutukoy ng kanyang kapangyarihan, ambisyon, o kapritsyo. Ngunit sa salita ng Diyos ang tabing ay inilalayo, at namusdan natin, sa itaas, sa likod, at sa lahat ng paglalaro at kontrahan ng interes at kapangyarihan at pagnanasa ng tao, ang mga ahensya ng isang maawain, tahimik, mitiyagang gumagawa ng mga payo ng kanyang sariling kalooban. Ang paggalang ng langit sa mga gawain ng lupa sa pagliligtas sa buhay ng unang mamamatay tao, ipinakita ng Diyos sa harap ng buong sansinukob ang isang aral na may kinalaman sa malaking kontrobersya. Layunin niya, hindi lamang itigil ang paghihimagsik, kundi ipakita sa buong sansinukob ang likas na katangian ng paghihimagsik. Ang mga banal na naninirahan sa ibang mga mundo ay nanunood ng may pinakamalalim na interes sa mga kaganapang nagaganap sa mundo. Dala ng Diyos ang pakikiramay at pagsang-ayon ng buong sansinukob habang hakbang-hakbang ang kanyang dakilang plano ay sumusulong sa ganap na katuparan nito. Ang pagkilos ni Kristo sa pagkamatay para sa kaligtasan ng tao ay hindi lamang gagawing maabot ng mga tao ang langit, ngunit sa harap ng buong sansinukob ay mabibigyang katwiran nito ang Diyos at ang kanyang anak sa kanilang pakikitungo sa paghihimagsik ni Satanas. Ang buong sansinukob ay nanunood ng may hindi maipaliwanag na interes sa mga huling eksena ng malaking kontrobersya sa pagitan ng mabuti at masama. Ang ating munting daigdig ay ang aklat ng aral ng sansinukob, The Desire of Ages, Labinsyam, 1898. Sinabi ni Ellen White na ang mga hindi nahulog na mundo at ang makalangit na mga anghel ay nanood ng pakikibaka ni Kristo sa Getsemani, nang may matinding interes, The Desire of Ages, 673. Sa pagtalakay sa 4,000 taong pakikipaglaban ni Kristo kay Satanas at sa kanyang pangwakas na tagumpay sa krus ay gumamit siya ng mga pariralang gaya ng, nakita ng makalangit na sansinukob, naging saksi ang lahat ng langit at ang mga daigdig na hindi nahulog, narinig nila, nakita nila, nakikita ng langit, napakagandang tanawin para sa makalangit na universo. Tingnan ang The Desire of Ages, 673, 750, 760. Dito nagtatapos ang Kabanata 2. Para updated ka sa susunod na mga kabanata ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel Renilab TV, mag-like na at mag-share sa ating mga video. Maraming salamat po.